Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Narito po tayong muli sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na devotion mula sa salita ng Diyos. Mula sa CRC Main, Elder Mila po ang inyong makakasama sa umagang ito. Samahan po ninyo ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa panibagong umaga na ipinagkalob mo sa amin. Pinupuri ka namin at tinadakila sa araw na ito. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita upang ito'y aming maunawaan. Bigyan po ninyo kami ng karunungang nagmumula sa iyo at magsisilbing gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Ating basahin ang salita ng Diyos sa Joshua 22, versikulo 20 na may pamagat na A Second Example of the Price of Sin. When Achan, son of Zerah, acted unfaithfully regarding the devoted things, did not wrath come upon the whole community of Israel? He was not the only one who died for his sin. Mula sa Magandang Balita Biblia, nakalimutan na ba ninyo si Achan na anak ni Zerah? Nang sumuway siya sa utos tungkol sa mga bagay na dapat sunugin, kasama niyang naparusahan ang buong Israel. Hindi lamang siyang namatay dahil sa kanyang kasalanan. Minsan, ang mga usap-usapan na walang basihan ay sumisira sa isang maayos na relasyon, maging ito man ay sa pamilya, trabaho o sa komunidad na kinabibilangan. Tulad ng ating binasa kung saan sinugod ng ilang mga leader ng mga Israelita ang lipi ni Reuben, Gad at kalahati ng lipi ni Manases sa pag-aakalang tumatalikod sila sa Diyos. Sa kanilang confrontation ay muling naungkat tungkol sa nangyari kay Achan na pinatay bilang parusa sa kanyang pagkakasala. Bukod pa rito, ang sinapit ng kanilang mga kasamahan na namatay din sa kanilang laban sa Ai. Ang kaparusahang ito ay ginawad ng Diyos hindi lamang sa iisang tao, kung hindi nadamay din ang buong sambahayan ng Israel. Dahil sa mga pangyayaring ito, karon sila ng takot, pag-aalala na muli silang makakatanggap ng parusa mula sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Matatagpuan ito sa unang Korinto 14, versikulo 33. Ito ang nais na makita ng mga Israelita sa kanilang sambahayan. Ang confrontation na nangyari ay makakatulong upang malaman ang buong katotohanan, marinig ang saloobin ng bawat isa at magkaroon ng pagkakaisa at kaayusan. Ito ay makakatulong din upang makaiwas sa anumang darating na pagkakasala, pagsasakitan at kaparusahan. Sa Roma 3, versikulo 23, isinasaad dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pinatutunayan nito na ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Ikaw, ako, at lahat tayo ay makasalanan. May mga kasalanan tayong ginawa, ginagawa, at lahat ng ito ay nakatago sa ating puso at kalooban. Hindi ito lingid sa Diyos. Maari din itong malantad, magdadala ng kahiyan sa pamilya kung saan sila ay magdusa din sa kasalanan nating ginawa. Ngunit, salamat sa Diyos dahil nakilala natin siya. Tanggapin natin si Jesus na ating Diyos, i-acknowledge ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran upang ito ang magiging pundasyon natin sa pagkakaroon ng mabunga at matapat na relasyon sa ating Diyos at kapwa. Ito rin ang magpapalaya sa atin sa anumang parusa na igagawad ng ating Panginoong Diyos.
Pinatutuhanan din ito sa magandang balita Biblia, Jeremias 31, versikulo 34. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan sa umagang ito. Tunay nga na ang iyong mga salita ay siya naming gabay upang malayo kami sa anumang mga pagkakasala, magsisi at magtiwala lamang sa iyo. Tulungan din po ninyo kami na maging mapagkumbaba at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Sa panibagong taon na aming haharapin, ikaw nawa ang masigit na maitaas, maluwalhati at madakila sa aming buhay. Ito ang aming samot panalangin na may pasasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Samahan po ninyo kami muli bukas sa ganap na 5 kalahati ng umaga sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Pakishare din po ito sa inyong mga kaibigan, mga kakilala upang sila din ay mapagpala. Salamat po at muli, Happy New Year! To God be the glory.